Pero as you can see, no, the last time that we met, I have shown you yung Statistica website, meron dong 30-day trial, no, 30-day trial. Ganun din yung Minitab, no, may 30-day trial. I was telling you, you can go directly to the legal way. Legal method is go to the website of the company that is selling or dealing the product. So, Statistica, nakalagay doon, it is said in there, student version. So you go to the student version, you submit your validation, no? ID kasi hanapan ka ng ID. Pag dineclare mo na estudyante, hanapan ka ng ID tsaka ng email ng school. In that way they can validate na you are really a bona fide student, no? Hindi ka mafia o sindikato o isang hacker, no? So ngayon, pwede tayong pumunta doon, no? Kung gusto niyo ng legal, every month nagre-renew kayo. Nang wala namang issue siguro yun, i-remove lang. Gusto niyo ng ibang paraan, maghanap kayo ng mga parang crack version, kasi I really don't recommend yung crack version, especially in a public discourse like this, no? Kasi engineering professor, no, si Engineer Ina, nag-aral sa US ng statistic, no, nagre-recommenda ng crack or ng pirata, parang hindi maganda tingnan, no? But we are in a, developing country, and it is used for education purpose, no? So they will not run after us because actually we are using their product, no? And we are not profiteering, no? We are not getting money from it. Hahabulin lang nila yung mga kumpanya na gumagamit nito para makinabang sa financial. Halimbawa, yung mga nagsusurvey, tapos puro pirata o puro unlicensed ang gamit. No, yun, ididemanda nila yun. Pero tayo, nag-aaral, we are just using this, and we are in a developing country. We are like in a third world country. So, hindi masyadong issue yun. But the bottom line is, I'm still advising you that you go to the website of the statistical company software and then download the the software, no? 30 days, marami na 'yon para mag-practice. Ngayon, 29th, halimbawa, 29th day, pang ika-29, edi ibura mo na, no? Renew ka uli. Medyo matrabaho nga lang per month, no? So, yun lang ang mga choices natin sa buhay. No? So, going to the lesson proper, no, because we have a lot of discussions to make, and I'll sometimes speed up. Okay, I told you, I'll be the one to be discuss this, responsible for the foundation of statistics, then what are the kinds of data and its method of collecting the data, how to plan and conduct surveys, and how to plan experiments and introduction to experiments. So this alone, no, nasa chapter 1 lang tayo, will take siguro mga ilang weeks, no, or ilang meetings. So bibilisan ko to, and then I explain very well. So susunod kayo na, dahil mga basic lang naman yan, di ba? Halimbawa, probability, tapos yung probability distribution, yung mga normal curve, no, that's very basic naman. Ito kasi medyo mabigat to. I mean, the foundations and yung introduction of experiments, we will take up that, no? So let me handle that kasi mga advanced na to, yung DOE, which stands for Design of Experiments. I am not sure what is their idea. Why did they put here in the first? Maybe they just want to show how to plan and conduct, no? Pero design of experiments is really a big topic, no? Advanced topic, pang masteral nga to eh, no? Hindi naman to umaabot sa mga undergrad na katulad nyo. But you are lucky because ako yung teacher nyo, nagtuturo ako ng design of experiments. I can explain to you very well. I can share my knowledge in DOE. Okay? So, I just get some drink para hindi magasgas masyado yung lalamunan. So, here, the first class, the first week, or the first topic that we are going to tackle is about obtaining data. So last time I was able to explain to you the statistics. Now, what is statistics?
and what is it for? No, so statistics is the science of collecting, no, gathering data, classifying, analyzing, synthesizing. No, ibig sabihin you are analyzing and then interpreting until you have this information that will make a researcher or an engineer to arrive in a very informed, no, intelligent decision. Maliwanag ba? So ang statistic ay pagkuha ng mga datos, no, mga data, inaaral, ina-organize, kina-classify, sinesynthesize para magamit natin sa isang napaka-intelihente o responsableng desisyon. Halimbawa, no, for example, there is an election of president na in the Philippines or in the US, no? So I have to gather data. So the data is normally the party. No, for example, in the US, there are only two major parties. One is Democrat and the other is Republican. No? So in the recent election, Republican Party is represented by the incumbent president, President Donald Trump, and the contender is from Democrat, which is who is now the sworn president Joe Biden. No? So kung ikaw ay boboto, pwede kang mag-exercise ng statistic, no? Sino ba to si Trump? Anong nagawa niya, no? Ano yung mga policy niya, blah blah blah, no? Anong background niya? Ano yung educational background? Ano yung mga decision niya before, no? Sino naman to si Biden, no? Anong career niya, political career, no? Ano yung mga policy niya, ano yung mga programs niya, ano yung gusto niyang plataforma, no? So in that way, you can gather all the data, you can organize and everything, and then you can analyze, synthesize, and then you can make an intelligent decision, no? So that is what um, statistics is all about. But as far as we are concerned, our statistics or data analysis that concern us is about engineering. Now, hindi naman tayo mga politiko. We are not politicians here or political science, no? Hindi naman tayo mga psychology people dito, no? We are engineering, meaning analytical. But the whole point is, whatever field you belong, you need to have the skill and understanding of statistics. So going to the obtaining data, no? So obtaining data, uh, this is it, no? So I just put as a review, no, what is statistics, no? It is applied mathematics, describing and interpreting a collection of data and withdrawing conclusion, no? We draw conclusions about the population from a knowledge of the characteristic of a sample, no? So na paliwanag na natin, I made it clear that sample is just a portion of a population or representative of the whole population. Now, why do we have to study the the sample instead of population? Because of the following reason, no? So if I may draw, dito tayo mag-draw. Yan. So this is the population, this is the sample, no? So sa population, there are reasons why we do not conduct the statistical exercise in population, because population is too big, no? Entirety, no? For example, sa Philippines, no? Example, Philippines. If you are going to ask the for those who are, no, people who ages 15 to 65, no, that has work. O paano mo yan, no? Ang Pilipinas ay may 100 ba? 100 million, no? Ilang buwan o ilang taon ka matatapos para ma-interview mo ang 100 million? O sabihin mo ng kung ilan pa, no? Kasi pupunta ka sa bahay, kayo po ba ay 15 years old hanggang 65? Siyempre, yung mga 15 less, mga bata, hindi mo na isali. So, ilang taon ka magsa-survey, because yung survey
is a very tedious, no, tasking na activity. Naalala nyo ba nitong last month, there are people from PSA, Philippine Statistics Authority, that came to my house and they conducted census like 2 or 3 months ago, no? So census is a form of survey, no? Ilan po kayong member ng household, no? Sino po, ano pong educational attainment ng mother, ng father sa nagtatrabaho, ilan ang mga bata, anong mga edad, no? So halos 2 oras kami nagkwentuhan. So 100 milyong katao sa Pilipinas, i-interviewin ilan ang kailangan mo na researcher o statistician, ilang oras, no? Ilan yung budget, no? Papapuntahin mo pa sa sa Ifugao, sa Sulu, sa Davao, sa Kalinga, Apayao, no? So kaya mo ba na tanungin lahat ang populasyon ng Pilipinas? Of course, pwedeng kaya mo pero for some reasons hindi natin gagawin, no? Kasi surveys and studies are bounded by time, no? Time bounded. Hindi naman yan 10 taon. Wala nag-survey ng 10 taon or 20 taon, no? Normally 1 year na or 6 months ang pinakamatagal, depende sa project, no? So napaka-cost, no? Costly, no? Tapos yung time, then yung resource, no? So these things will make the researcher or the analyst ng mga data, no, to really consider the so-called sample, no, sample. And take upin natin yan, yung mga we are going to take that up, no, yung mga klase ng mga data at saka yung mga sampling later on, no. So ni-review ko lang ngayon. These are the phases of data analysis. We have to collect the data, no? Ito nga. You can decide for population or sample. Kung napakalaki, you get the sample. Pero halimbawa, kung manageable naman, you can get the population, no? For example, sa ano natin, sa klase natin, ilan tayo? 48. I would like to know the background of these 48 students of mine, no? So kaya kang kunin niya, no? Kasi ang population na inaaral ko ay yung kabuuan, manageable lang 48, no? Pero when you talk of UE, no? May UE Manila, UE Caloocan, napakaraming mga department, baka hindi mo kayanin, no? Sa study mo, so you get the sample from mechanical engineering, from civil, from electrical, from dentistry. No, maliwanag ba? Then what are you going to do with the data? You are going to organize, no? The term is organize, no? How do you organize the data? You, in a form of tables, no? Gawa ka ng mga table, no? No, mga age, no? Sex, education, pwede yan. Chart. Pinaliwanag ko na sa inyo yung iba't ibang chart, di ba? Pareto chart, or mga graph, no? Interquartile, cause and effect, and so on, no? You have to review. I already have given you, I gave the PowerPoint, no? And nilagay ko na rin sa ating canvas. Then we have to analyze, no? This requires skill, no? How do you analyze the data? You can only analyze the data if you know the types of data, no? Kasi may mga types yan. Pag nalaman mo ang uri o type ng data, dun ka palang mag-a-analyze. Kasi bawat klase, bawat uri ng data, may paraan ng pag-a-analyze. Ulitin ko, no? Bawat klase, bawat uri ng data, there's a right approach in analyzing data. So, bigyan ko kayo ng example. One of the, classification ng data ay discrete, no? Discrete tsaka continuous. Yan. So what is discrete? What is continuous? Tinatawag rin to, no? In a general term, they are also called disattribute, no? And variable, no? So baka akala nyo yung variable ginagamit lang sa calculation o sa engineering, no? When you say attribute, wala dun yung sinusukat, no? Binibilang. Count. Halimbawa, ilan yung sira, ilan yung defective, ilan yung pangit, ilan yung maganda, ilan yung bagsak. Pass or fail. Yeah? Attribute yon.
Pag variable, yun yung may mga continuous data, no? Halimbawa, temperature. Is temperature continuous? Yes, no? From 0 up to 100, there's an infinity number of values. O 0 to 1 na lang. How many values can you make from 0 to 1 degrees centigrade? Mabibilang mo ba yan? Can you count, no? Baka hindi mo mabilang. Kasi 0.01, 0.5, no? 0.5, 55, 0.6, 0.7801. Ang dami, no? So, this is a continuous data. While here, it's an attribute, for example, pass, fail, defective or not, go, no go, high, low. Diba? So, this is something that you can count. This is something that you can measure. No? You need a lot of measurement. Okay? Now, after you know the data, then you can interpret. No? How do you interpret? You need skill. Hindi pwedeng, di ba? Halimbawa, interpretation. No? Halimbawa, mode, mean, mode, median, mga percentage, mga correlation, no? Regression, t-test, sample t-test, one sample, two sample, ANOVA. Ano yung ANOVA? Do you know what is ANOVA? Ano ba ang ANOVA? Ano ba to? Analysis of variance. No? Ginagamit yan sa mga experiments. No? So there's a lot of things in statistics or data analysis that we have to know. Okay, so moving on. What are the characteristics of data that we would like to collect? Ano ba ang basta na lang ba tayo? We just get the data ng irresponsibly na kung meron o wala, bahala na, no. No. We have to protect the data integrity, no? Or validity. Yan. And it should be high, no? Acceptable sa industry ay 95%, no? Yan. Tatlo yan, klase. 90, 95, at 99. Ulitin ko, no? So, in statistics, there's a so-called level of confidence. No? Level of confidence. Gaano kataas ang confidence mo, ang parang sampalataya mo sa data, no? So, pag yung data mo ay kung saan-saan lang kinuha, no, baka manipulate lang, no, hinocus-pocus. And that will not give uh, unbiased or exact result, no, or near to the truth result, no. So ngayon sa mga industry standard, no, ang ginagamit ay yung tatlo, no, but the most common is 95, no. If you translate this to level of confidence, ilan to? 0.1. Ito 0.05. Ito 0.01. Ano tong mga to? Percent value, sir. Ang level ng confidence, because this is not a percent right now. This is decimal, no? But you can translate this, no? So dito ko ilagay. Yung 0.1 class, no? Ilan yon? 90. No? Kasi 0.1 is 10%, di ba? So 90% yon ang confidence mo. Yung point, ano yon? 0.05, 0.05, no? So, yung 100 minus 5, di ba? Ito, mamove mo lang yun ng dalawa eh. 1, 2. So, 100 minus 5% is what? 95. 95. And this is the industry standard, no? Makikita nyo sa mga study at 95, no? Percent confidence level, no? Kasi yung 95% hindi naman ginagamit yan sa mga statistical table. Sa statistical table ang nakalagay ay 0.05, no? Nakalagay dun sa column, may mga column doon, no? Ito ano yan? 0.1, ito 0.05, ito 0.01, no? So pag pumunta ka sa 0.01,
Ang equivalent doon ay 99% CL. Ano yung CL? Confidence level. Mataas. Ano yung mga 99% confidence level na nagre-require ng sa mga study like yung medical, no, medicine. Medical, 'di ba? Siyempre operahan yung utak mo no? Bawa brain surgery. Pupunta ka ba sa doktor na 50% confidence level lang? Ibig sabihin ng 50%, ganito kasimple. Yung doktor na 50% ang confidence level, pwede kang mamatay, no? Pwede kang mabuhay. Kalahati na 50-50. Gusto mo ba doon? Uoperahan yung utak mo tapos si doktor ganito ay 50% confidence level po Okay na po ba kayo diyan? Sige, okay na. Yun, 'di ba? So dalawa lang ang chance mo. Kalahati is tigo ka, kalahati is pwede kang mabuhay. So we don't want to do that. Yung mga medical, pharmaceutical, space. Ano yung space? Space, alam niyo yung space? Aeronautical, no? Space, nasa ibang punta ka sa ibang planeta. Dapat 99 to 100% yung mga wiring mo, yung mga design, mga logic, mga automation, robotics, lahat ng logic na nasa spacecraft. Okay? Hindi ka pwedeng 80 or 50 dyan, no? Siyempre, space yan alam mo ba kung ano nangyayari dyan? Yung oxygen level, yung nitrogen, ano nangyayari sa metal pag napunta na sa kalawakan, no? Di ba ang dami mga sumabog na mga spacecraft? Because you have to be reliable like 99%, no? So 95, ito yung sa atin yung mga sa statistic, nag-aaral tayo ng mga ilang engineering, mga diameter, hindi na masyado yun, no? Ito, yung mga pangkat lang ng mga welding, na hindi masyado yun, no? If you want to, ganito kasi yan if you want to increase the level of confidence, wala namang problema. Halimbawa, nag-aaral ka ng welding, no? Or ng machine shop, mga diameter, pwede mong i-99%. Ano ibig sabihin ng 99% sa machine shop? Instead of getting a conventional machine, no, yung mga tornero na gumagamit ng simpleng turno, bibili ka ngayon ng mga automated, CNC. Ano yung CNC? Computer Numerical Control, no? So, imbis na ang magtuturno ay ang machinist, no? Puprogram na lang, magaling mag-program kasi eto kaya niya up to 0.000 something something na plus minus, no? So, yun yung tinatawag na 99% confidence. No, ngayon, kung ikaw ay nag-aaral sa machine shop, hindi naman delikado, mga welding, sinusukat mo lang, mga diameter, pwede na yung tornero, tsaka mga welder, no? Pero dito, dapat robot ang nag-weld, no? Precise, para makita mo yung mga variation. Maliwanag ba? Next is data traceability must be present. Ano ba yung data traceability? Ano ba? What is data traceability? Traceability means you can always trace, no? Trace back. You can always refer to the origin or to the highest body or authority, no? So pag tiningnan yung study mo, yung mga data mo, meron silang pwedeng gamitin na reference. Like measurement. Alam niyo ba yung measurement? Pag tiningnan mo yung oras mo, iba-iba. Naintindihan ba? Anong oras na, Jude? Sir, ganito. Pag tinanong ko, anong oras na dito? Iba naman, no? So, nagdi-differentiate yung ating mga oras, no? Pero, saan ba traceable yung oras, yung time? Alam nyo ba? Saan ba pwedeng sukatin yung tamang oras sa buong mundo? Sa international dateline po ata. International dateline, no? I think meron sa sa either sa US o sa Paris, no? Para maintindihan yung sinasabi ko ha. Traceability. Punta tayo sa internet. Ano yun? Yung standard time. Sandali. Standard time. Location.
ito katulad nito, no? Sa ito ang binabagit kasi dito mga ano eh, mga time, no? Halimbawa yung may mga ibig sabihin yan, no? Yung mga time zone difference, Eastern Standard Time, bla 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 bla, bla kung saan-saan pa, no? Ang point ko lang, no, sa Paris, France, dali. Anyway, ang point ko lang dito class, no, for example, sa time, meron talagang standard time na yun ang basihan, no? Ganun din sa weight, no? For example, sa weight, meron sa weight, no? For example, sa US, NIST, no? NIST. Ano yung NIST? NIST. Sige, ito, time. Standard. Kasi pwedeng halimbawa sa US tapos yung US traceable pa sa France. May mga ganon, no? Anuhin ko lang, no? So sa US, yung agency ng US ay eto, no? National Institute of Standard and Technology, no? So pag dito ka nag-base, tingnan nyo, no? Pacific, no? Mountain, Central, Standard, no? Ayan. Maraming may standard time dyan, no? So, ito yung eksakto talaga na time. Kung nakikita niyo, no? So, ang ibig sabihin nito, ito yung traceability, no? Yung traceability. For example, dito, 11:43 p.m., 1:43, and so on, no? Sa US lang yan, no? Pero pag inano mo, halimbawa, sa France, merong Bureau of Weights and Measures, no? France yata to. Pinapaliwanag ko lang yung traceability, kasi kasama yun sa sa standards ng metrology. Tingnan natin dito sa Wikipedia na lang. Ito. Nakikita ba yung screen, class? Yes po, sir. Yes, sir. So, ang sabi dito, class, para maintindihan, no? Because we are studying, we are not bookish, no? We're not dogmatic here na, 'di ba? Kung ano-ano lang sinasabi ng teacher, no? Ito online, no? Makikita nyo agad sa internet, no? Kahit hindi kayo teacher, pwede nyo i-search to. Ayan, no? Sa France, sa bansang France, in France there's this International Bureau of Weights and Measures. That's the English version of BIPM. Ano yung BIPM? Bureau International Poids, de Poids. Kasi yun ang pag-pronounce, no? Nag-aral ako ng French ng 2 levels, de Poids et Mesure. Yan, no? BIPM. Pag translate mo yan sa English, ito yun. International Bureau or Office of Weights and Measures. International organization founded to bring about the unification of measurements, to establish and preserve the fundamental international standards or prototypes, to verify national standards, and to determine the blah blah blah. No? So ibig sabihin, yan yung fundamental physical constants. The Bureau was established by a convention signed in Paris in May 20, 1875. Biruin mo yan, buhay ka na ba yan? Baka sa panahon pa to ni Napoleon Bonaparte, no? Si Napoleon Bonaparte nga pala, kilala nyo naman, no? Yung nag-conquer ng halos Europe and the whole world. Siya yung emperor nung panahon na alam mo yan, yung metric, no? Metric system international, ang nag-push through nun si Napoleon Bonaparte noong 1800s, 1870s, no? Effective January 1876, no? Eh ngayon 2021 na tayo ngayon, no? So yun. So ngayon kung gusto mong makatiyak, dapat nakakalibrate ang iyong mga kiluhan, mga gamit, no? According to BIPM. Maliwanag ba? So yun yung pinag-uusapan natin na traceability, Yun yung traceability na sinasabi natin. Nakikita ba yung Nakikita ba yung slides? Opo, sir. So maliwanag yun, traceable, meaning
if you are analyzing a data, it should be traceable. Ibig sabihin, may mga naunang reference dahil hindi naman ikaw ang unang pinanganak, di ba? Bago sa'yo, marami nang nag-aral niyan, mga scientists, mga researchers, and so on. You have to compare your work to an established work, no? Halimbawa, lahat ng mga formula natin dito galing kay Newton, di ba? Newton, Laplace, kung sino-sino pa, no? Kung sa electrical, Maxwell, kilovolts, no? We can compare from the standards, yun ang sinasabi dito. And then we can interpret and then to have an informed decision. Now, ito yung sa pangalawa natin, no? Traceability. Then the right type of data needs to be collected. Now, pag sinabing right type, dapat alam mo yung tamang data. You need to know the right data that you are trying to study. Di ba sinabi ko may mga klaseng ang data and we will go into that. Halimbawa, nag-aaral ka ng efficiency ng makina. No? Paano mo malalaman na efficient ang makina? Dahil may quality control. No? Halimbawa, diameter. Meron kang 25 samples. Paano mo malalaman kung efficient or accurate ang makina? Pwede yang bilangin yung defect, na number of defects, tsaka number of yung mga pumasa, no? So ibig sabihin, pag binibilang mo yan, kung ilan yung defect, makukuha mo yung percentage, di ba? Halimbawa, 25 sample, 25 yung pumasa, napaka-efficient. Kung 25 sample, 10 lang, no? Yung pumasa, no? So it's a study of pass or fail. Pag pass or fail, anong klaseng data to? Is it attribute or variable? Ang attribute, binibilang niya maganda, pangit, pasado, bagsak. Yung continuous or yung variable, nagsusukat ka mismo ng diameter, no? Halimbawa, 28.9, 28.7, no? So doon mo malalaman sa type ng data kung paano ka mag-analyze, no? Ulitin ko. Ang bagsak o pasado, ang tawag diyan ay attribute, no? Pwedeng pumasa, pass, or fail. Ilan ba yung pasado? Ilan yung fail? You are talking about attribute data. No, hindi yan magkalaban ha. It's just magkaiba lang sila ng type ng data. Now, if you're trying to before you can judge that the diameter is pass or fail, siyempre meron kang specs, no? Halimbawa, 10 plus or minus 0.5. So, ano yan? Ano yung range ng specs mo? Ang diameter ko daw ay pwedeng mula, ano ibig sabihin nito? 9.5 mm hanggang ilan? Ano na? 10.5. 10.5. No? Dapat marunong kayo magbasa ng tolerance, no? Tolerance analysis. Ngayon, pag 9.4, anong gagawin ko? Anong decision ko? Bagsak. Pag 10.6, masyadong malaki, hindi nakakasya to sa kapartner niya na butas. No, yung shaft diameter, bagsak. Pag ganito ang pag-analyze mo, you are trying to deal with what kind of data? Variable or continuous. Tuloy-tuloy yan no? 10.5, 10.6, 9.55, 9.47, 9.5555, no? Variable or another term is continuous, no? Something that you are measuring, no? Measuring by means especially of yung mga instrument. Ito naman, count, no? Bilang ng mga pumasa, bilang ng mga bumagsak, bilang ng efficient, bilang ng So, ganun yun, no? Ito yun. The right type of data needs to be collected. Ano ba yung inaaral mo at ano yung gusto mong aralin? Anong paraan, no? The system must be online and on time. Anong online? Online means laging available, no? Online. Ibig sabihin, anytime na pwedeng hanapin, no? Not literally na online. Ngayon lang naman may internet di ba? So, nung wala pang internet, ang ibig sabihin ng online, pwedeng ma-research, no? Punta ka sa library. Saan ba ginawa yung study mo? Doon sa UP or sa sa school ko o sa ganito, library, pinablish mo, no? Nung wala pang internet, may nagpa-publish naman, di ba? Nagpa-publish yan sa mga journal. Ngayon, mas mabilis. Pagka-publish mo ng electronic o isang type mo lang. Di ba? So, online means
accessible. Di ba? Bigyan ko ng example. Halimbawa, meron ba akong ginawang study? Palagay nyo? Opo. Tingnan natin, no? Halimbawa, gusto mong makilala. Kasi yung wonder, I mean, the internet is really a kind of, yung parang miracle or wonder, no? Kasi isang type mo lang, ang dami mo nang malalaman sa tao, di ba? O sa isang bagay, sa inaaral mo. Halimbawa, gusto nyong aralin, sino ba tong engineer Charlton na teacher ko na to? No? Type mo, baka makita mo ako sa internet. Pwede ba? Online. Dami Image. Charlton Inaw, Professor, Defense University of Ethiopia, University of East, FEU Institute of Technology. Yan, may mga kung ano-ano pa, no? Presentation, no? Magugulat ka pag kinlik mo to, o baka magulat ka kung kasi naglalagay ako ng mga presentation sa sa internet, no? Ang dami diyan, no? So makikita mo 'yan, no? Sa internet, no? Pwede niyo i-download, no? Puro mechanical engineer, libre, no? Merong Facebook, no? Merong ganyan, no? So ang dami niyan, no? 2. Pag nilagay mo sa 2, ayan, no? International Technical Management. Nag-aaral ako sa Germany, no? So mga certificates. Pag kinlik mo, bibigay sa iyo lahat ng certificates, no? Kaya lang etong mga to negosyante. Yung mga pinablish mo gusto nilang pagkakitaan. Yun ang hirap, no? So anyway, basta ang purpose ko lang dito ay i-online yung mga ginagawa ko, mga research ko, no? So pag ginano mo Charlton Inaw Academia, meron akong pinablish sa Academia, no? Academia, yung compactor, meron akong inaral, no? So yung design of waste, no? In-automate ko yung waste compactor nung nasa Ethiopia ako, no? Ito, click natin, ha? Baka sa kala nyo, nagbibiro lang ako, eh. Yan, di ba? Di ba may paper ko yan? Ayan, Design and development of compactor for plastic, bottles, and metals. No, ginamitan ko ng hydraulic tsaka ng PLC, no? So, nandyan, no? Makikita nyo, ayan, no? Professor, Production Department, Defense University of Engineering, Debrecen, nung nasa Ethiopia pa ako. Ang kasama ko yung professor na taga Davao, si Allison, tsaka isang professor na Ethiopian na nagmaster sa India. No? So gumawa ko ng abstract, introduction, problem statement, objective, mga analysis, no? Kasi engineering data analysis, no? Literature review, yung mga gawa ng iba, no? Inaral ko kung ano na yung mga progress nila, tapos ito yung mga analysis, no? Yung density, no? Density kasi ginamitan ko siya ng compactor. Anong density, no? Yung place ko ay Addis Ababa, no? So ito yung mga data ko, no? Ayan, no? Generation of mga waste sa capital ng Ethiopia, tapos composition, no? Mga lata ba 'yon, mga papel, no? So aralin mo 'yan kung lata o papel, anong bigat. Ngayon nung nag-aral so ginamitan ko ng mga methodology, mga AutoCAD, mga formula, no? Kung paano mag-compute ng desired bale. Ibig sabihin, ano yung gusto kong compaction rate na desired ko, no? Based on dun sa mga basura na nabubuo, no? Tapos dinesign ko yung makina, mga cylinder, di ba? Mga hydraulic, pneumatic, in-automate ko ng PLC, nag-compute. May mga reference, no? Ito, mga reference, yan. Ito yung drawing, kasi ano lang to, abstract, no? Yung buong study nasa akin naman, no? Ito, dinesign ko yung automation, no? Paano mag-compact, no? 3 cylinder, ito yung hydraulic, may recommendation, may conclusion, no? So ito yung mga ginamitan namin ng SolidWorks, no? Ito yung drawing, no? Prototype lang to. Ilalagay mo yung basura, tapos i-compact, no? Tapos i-compress, then i-discharge o i-eject, no? O yan. Kung gusto nyong gumawa ng mga papel, pwede nyong i-publish online, no? Ang ibig sabihin ng online, available anytime when needed,
No, so marami pang mga ano diyan, no. So marami pa akong ginawang study pero hindi naman lahat pinapublish ko, no. So 'yan lang ang pinapublish ko. Okay? So ngayon balik na tayo dito, no, kasi marami pa tayong take up no. So online, that is the meaning of online. Can you see the slides, class? Okay na? Hello? Yes, sir. Oh, yan. Yes, sir. So online means available, no? Pwedeng available especially in the internet because we are in the internet age, no? As a review lang, now there are two kinds of statistics. Now one is descriptive and the other is inferential. What is the difference between the two? So in descriptive, you are describing, no, summarizing, no. Especially you are using those graphs that we have already taken up in passing, no. Pinaliwanag ko, no, kailangan alam niyo yung panag-analyze kayo ng statistic, no, descriptive kaya nga describe, no. Histogram. Ano yung histogram? With respect to history, time, no. Halimbawa sa araw or month or oras, no. Kaya magkakaroon ka ng ganyan, no, mga data. Ano yung Pareto chart? Anong rule yung Pareto chart? Ilan yung hatian sa Pareto chart? Tandahan ba? Tandaan nyo lahat ng sinasabi ko kapag magka-quiz tayo. 2080, no? sir. 2080 or 8020. No? So, yung 2080 or 8020, wala namang problema doon. No? So, ano ibig sabihin ng yan? Ibig sabihin yan, yung 80% na impact galing lang sa 20% na quantity. Ba, ilan yung mayaman sa Pilipinas? Mga 20% lang, pero tinaman naman yung business nila halos, no, 80% na ng Pilipinas kasi yung iba yung mga medium to low income. Okay? Ganun yan, no? So, yung Pareto, 'di ba? Ayan, no? Pareto, yan. So dito yung percent, no, 80%, no. Pag pinroject mo yan, no, kasi may ganun yan eh, makako ng cumulative eh, ibaba mo yan. Oh. So ito yung 80% na impact, pero normally mga dalawa lang yan, no, dalawang tao o dalawang kumpanya o dalawang no, kliyente. Halimbawa, ang kliyente mo is si Lucio Tan o San Miguel o, 'di ba? O ilan 'yun? 'Yun ang pinakamalaking mga kumpanya sa Pilipinas. The rest, no? 80% ng mga ibang kumpanya maliliit. 20% lang ang impact. Pero ang suki mo si Ayala, si San Miguel, no? Lucio Tan, tatlong kumpanya lang, pero 80% ang impact. No, ganun lang 'yan. No, next is box plot. Pinaliwanag ko na yung box plot, no, ginagamit 'yan sa interquartile range. Ang tawag dito class ng box plot ay whisker. Ano yung whisker? Yung whisker ay yung mga parang buhok ng pusa tsaka aso. 'Di ba? Ito yung pusa. Cat's whiskers, no? Yung parang tutsang niya diyan, no? So ito 'yon. Tapos ito yung first quartile, ito yung median, ito yung third, ito na yung fourth, no? So dito yung interquartile range, no, sa box plot. Basta median 'yan, no? Pinaliwanag ko na rin, no? Numerical, mean, median, mga range and mode, no? So mga simpleng lang 'yan, mga analysis, descriptive. Now, if you want yung analytical, no, yun ang inferential because you want to infer, you want to draw data from analysis, no, no. Those methods whose results can be extrapolated beyond the data or more general setting. Kasi anong gagamitin mo rito? Kakaiba na yung mga gagamitin mo rito, mga t-test, c-test, no, chi-square, mga higher statistics na to, no. Yan, no, plus various examining small sample from the daily output of process, no? So, yun. Matatake up din natin later yon, no? Ngayon, dahil data ang pinag-uusapan natin, ano yung dalawang data? Medyo iba yung dito. The color is quite different, but I may rewrite it, no? So, I was telling you a while ago, the two types of data are what? Attributes and variables. No? So, anong variable? Ito ay continuous. Yan. Ang attribute ay discrete, no? Ano 'yon? Ito nga, yield. Ano yung yield o efficiency, no? Halimbawa, 90%, no? 90% yield. Ibig sabihin 10% yung reject on inefficient. Defect rate, no? Halimbawa, 95% defect rate, no? Halimbawa, 95 ito yung passing rate, no? May 5% ka na defect, no?
that process has 5% defect rate, no? So 5% defect, 95% ang successful, no? So ito ay halimbawa sa mga yield management, no, kung efficient, no? It's just show, no, that there is a problem, no? Hindi pa ganun kalalim. Pag gusto mong mga detalyado na, ang tawag doon ay variable, no? Ano 'yon? Sinasabi ko sa inyo, ito yung mga measured, nasusukat. Ito naman nabibilang, count, no? Count. Pardon me for my handwriting, na hindi pa kasi ako masanay dito sa digital, no, na paper, no. Ito actual measurement. What are we talking about here? For example, diameter. I want to measure the diameter, no. So sukatin ko diyan ng anong papansukat ko sa diameter? Siyempre you need an instrument called caliper. If you want to know the inside diameter, no, kailangan mo ng micrometer naman, micrometer, no. Ito naman vernier, no, vernier caliper. Or punta ka sa sa MARDC, sa DOST kung saan ako nagtrabaho, o sa ITDI, meron silang CMM, no, coordinate measuring machine. Laser na lang, no, pag po-point lang, halimbawa ito, yung probe robotics, 3 lang, bibigay na sa yung diameter, no, or yung inside, no, tatamaan niya rito, dito, bibigay sa inyo, pati tolerance, halimbawa 10 plus or minus 0.0001. No? So this is the tolerance, this is the nominal. No? So understanding the process, no, in detail, engineering tool, and used to identify really the problem. Here, it's really to show if there's a problem or there is no problem. May problema ba o wala? Makikita mo rito. Dito naman, makikita, i-identify tsaka ma-solve mo in detail, no, yung variables. Ano yan? Yung mga continuous like length, di ba? Length, ano pa? Diameter, temperature, flux, no? Kung ano-ano pa, ng mga engineering parameters, weight, yan, no? So, kailangan alam natin, we need to know yung types of data bago tayo makapagsuri, bago tayo makapag-research, no? Yun lang ang mahalaga dito. Now, may iba pang klaseng mga data na according to measurement of scale, no? Ito NOIR, no? Ang abbreviation ay NOIR. Ipapaliwanag ko lang ng mabilis kasi minamanage natin yung time. What do we mean by nominal data? Yung nominal data is like kasi itong measurement, no, yung data in terms of measurement, yung klase ng data mo, no, ng pagkaka-arrange, pagkaka-organize. Ito lang yung kinukuhanan, na simpleng pagkukuha ng data. Ito ba ay babae o lalaki? Ito ba ay pass or fail, with or without, go or no go, no, high or low. Yung mga ganong klaseng data lang na no, na inaaral, or halimbawa nominal, no, mga lalaki, babae, presidente, temperature, diameter, anything, no? Pero pag yung numero mo, di ba, has to do with the rank, ang tawag doon ay ordinal. Ulitin ko baka sa quiz nyo mag-appear yan. What kind of number is first, second, third, last? Ano yun? Fourth. Ordinal. No? Ordinal. Paliwanag ba? So, ordinal yon. Yung nirank mo, mapanghuli. How many first are there in the last board exam? Nakita mo, may first. Tatlong top notcher. Pwede pala yun. Kasi pare-parehong score, no? Pang ilan si pang second ba? Pang ilan si pang apat or kolelat, no? When the data is grouped according to rank, ang tawag doon ay ordinal. Next, interval. Anong klase naman yung interval? Saan ginagamit? Test score, no? Physical measurement. Halimbawa, every 5 seconds, no? Every 5 seconds. Every week, no? Every week, no? So meron kang interval, no? Parang periodic. Katulad nito, test score, no? Halimbawa, alam niyo ba tong test score? Interval. Magbigay nga tayo ng example para maintindihan, no? Interval, halimbawa, pag kinocompute ko yung grade nyo,
tingnan natin dito, no? Kasi para maganda dito sa internet, may sample kayo agad eh, no? Sige. Standard grading, no? Pag nagko-compute ako, halimbawa, inaano ko sa CHED, no? Pwede kasing gawin to ng mga ano, ng bawat university, no? Pwedeng i-modify, no? Pero pag sa CHED, no? Pwede ka na sa CHED, yan, no? Bibigyan ka ng guidelines ng CHED, no? So, nasa na ba 'yon? Yan, mga handbook, 'di ba? Halimbawa, handbook. Hirap pa 'to eh. So, balik tayo rito, no? Ano 'yan? Grading system. Philippines, no? So, merong binibigay yung CHED na grading system ng Philippines. And makikita mo 'to, no? Nakikita ba yung screen, class? Class. Apo, sir. Can you see the screen, no? So I'll make it more big, no? Yan, no? So ito, from 83 to 86, anong ibig sabihin nun? Good. Good. Description. Pero sa equivalent 2.25. Tama? Saan yung interval? Ito, 'di ba? Ibig sabihin nahati siya sa mga interval values. 83 to 86 2.25 dahil mabait ako, walang nakakatres sa inyo. Konti lang, no? Hinahatak pa. Pero kung sa iba, no, halos 4 lang pumapasa, 3 pa. Ayan. Ano yung 3? Ang 3 ay may interval na grade na 75 hanggang 78. Ibig sabihin pumasa ka, no? Sa engineering, pag pumasa, masaya na. 'Di ba? Kasi nakakalahati yung mga klase, 'di ba? Ibig sabihin mahirap yung engineering, no? So pag 75 ka, dapat mag-celebrate ka na. Kasi yung ibang kaklase mo, kalahati, bagsak o 3/4, no? So yung 3 matalino na 'yon, no? Depende of course, no? Yung iba kasi merong mga consideration and so on. Pero based on standard, pag ang interval na nakuha mo, halimbawa nakuha mo, nag-exam ka, 75 to 78, 3 yun. 78 to 80, 2.75 na para malaman nyo lang, no? Ang pinakamataas ay 1. This is from Philippines. Pero sa international, ang mataas ay yung 4, no? Bawa, ginagamit yun ng De La Salle at ng iba pang mga private, no? International, ang standard nila 4, no? Baliktad, di ba? Pag 4, ay 4. Cum laude na yon, no? So, ganun yon, no? So, ang point ko lang dito, ito yung interval ng scale, no? 90 to 100, 85, 75 to 79, no? Yan ang mga grading system, no? Yung no? Yan yung mga grading system natin, no? Para lang maipakita sa inyo yung sinasabi ko na interval, no? Sa physical measurement, no? Halimbawa, alam nyo ba ako ay diabetic, class? Alam ba yung diabetic? Mataas yung sugar, no? Kasi pag mahilig ka sa carbohydrates o sa sugar, matataas. Pero hindi lang yon. Pag yung lahi nyo, ibig sabihin, hereditary, naman ako sa mama ko, so wala akong choice, yun ang napamana, no? Na nakuha ko, diabetes yun, no? So, ano na yung diabetes? Ito. Pag nagpa-test ka ng diabetes, no? May mga glucose. Ito yan, no? MGDL, no? MGDL. Ang lang, dapat mga 110 ka lang eh, no? Normal is 110. Or ang ang isa pa sa equivalent noon ay mga 6, no? Border na 'yon, ha? Border. Yan, no? Diagnostic criteria for diabetes and pre-diabetes, yung bago, hindi ka pa napupunta sa diabetes. Tingnan mo, 5 to 5.7, no? Pag diabetes, 7, no? Tapos ito pa yung mga sa mga doktor to, yung HbA1c, kukunin yung dugo mo for 3 months, no? Pero ang point ko lang dito is yung interval, no? Sa statistic ang inaaral ito, no? Pag nakuha mo ay 6 to 6.4, mga ganyan, no? So, yun yung tinatawag na interval, no? Yun lang ang point natin dito. So, yung mga sa medical, sa mga engineering, may mga aralin ka na interval, no? Ibig sabihin from this point to this point, parang may mga range, no?
Tingnan mo dito. Ayan, no? Age, no? Ano ba yung age, tapos yung MGDL, no? Na kinukuha, no? So, eto, mga study to, no? Ayan, no? Nakita nyo ba study yan, no? Article. Ibig sabihin, research yan. Nino? Mga inchik to, no? Jiang, Zhou, Yang, no? Potential biomarker screen to predict the side effects of dexamethasone in different cancers o tungkol naman sa cancer. Tingnan nyo, ang inaaral niya, mga data na merong klase ng interval. No? Yung sa result nila, lumalabas na may interval. Halimbawa, ito, no? From this, no? Plus or minus this. So, interval yan, and so on. No? So, yun lang ang point natin para maintindihan nyo kung ano yung klase ng mga data. Now, method of data collection. Paano ba tayo kumukuha ng mga data? Paano kumukuha tayo ng information? So, may na-research ako, bibilisan lang natin to, no? How do we get data? After we know yung data na gagamitin natin sa isang study, paano natin malalaman ano naman yung paraan, no, ng pagkuha ng data, no? So methods of collecting data, isa sa paraan ay yung observation, di ba? Halimbawa, inoobserbahan mo yung makina. Obserbahan mo yung makina sa 8 oras, no? For 8 hours operation. Ito ba ay uminit, no? Sumabog, may nasira bang pyesa? No, kasi engineering tayo no? Maliwanag ba? So, it has to do with time element. Yung observation has to do with time element. Now, dalawang klase to class. Yung isa ay tinatawag na retrospective at prospective. No? Ano ba tong retrospective? Ibig sabihin, it has to do with history. Yung nakaraan. Ayan, no? Observational study observes past data. Halimbawa, etong machine A. Machine A, no? Machine B. Mga nakaraan. Ibig sabihin, mula nung 2000 hanggang 2020, no? May data ka dyan. Inaaral mo na ilang beses siya nag-breakdown, ano yung mga parts na pinalitan, and so on. Ang tawag doon ay retrospective. O kung gusto mo naman, ayaw mo ng makina, baka hindi mo na kukuha yung makina, you want to study the Philippines presidential, no? Yung mga presidential election or president, no? From past. Sino ba yung dating presidente? Bago to si Duterte, bago si Duterte, si Aquino, no? From Aquino, no. Kung gusto mong aralin, Aquino to Aguinaldo. Oh. Pag inaral mo 'yan, ang tawag doon ay retrospective, no? Inoobserbahan mo, ano ba yung policy ni Aguinaldo? Ano ba yung policy ni Macapagal? Ano ba yung policy ni Carlos Garcia? No, yung mga ganyan ni Joseph Estrada, ni Ramos, hanggang kay Aquino kasi past nga. Pero pag present, no, present, ang tawag doon ay prospective. Ayan, no? Observational study starts at the present and studies group for a set period of time, no? Mula present onward, no? Halimbawa, after ni President Duterte, sino? Obserbahan mo 'yan, no? Mula doon nag-aaral ka ng ano. Or sa machine naman, mula nung pagkabili ng ano na to, binili yung makina na to, no? Bagong-bago yung makina, inaaral mo. First year, second year, or first month, second month, third month, fourth month. Ang tawag doon ay prospective, no? It has to do with time, no? Pwedeng past, pwedeng present. Ang example dito, halimbawa, there are group of researchers give a sample of 4th graders puzzle, no? So grade 4, nagbigay sila ng puzzle, inobserbahan nila after 1 hours or 2 hours, no? How the students approach solving it. Ano yung approach, no? Sila ba ay na-bore? Sila ba ay mainipin? Paano nila in-approach yun? Ano ba? Minamatch mo yung mga figures, no? Ang tawag doon ay observation, no? Inoobserbahan lang. Now, ito yung take upin natin after our topic, no? Baka matapos lang natin tong topic about data, pero this is about the next topic. How do you get data? Paano ka uli kumukuha after ng observation? Experiment, no? Hindi to yung experiment sa Tagalog na eksperimento lang, no? Ito ay systematic, no? Ang tawag dito sa statistic ay sa engineering ay design of experiment, no? DOE, no? Hindi Department of Energy, no? Design of experiments, no? Kasi pag nag-eksperimento ka, makukuha ka ng data. Pero bakit ka nag-experiment? Kasi nga you are lack
working data, no? Wala kang established data. Hindi mo alam na paano ba ito nagbe-behave. Hindi mo alam paano kung nag-combine tong mga chemicals o pag ganito yung temperature, yung pressure, yung flow, anong mangyayari dito sa output. Wala ka pang ka-idea kung ano yung mangyayari. So, you have to do some experiments, no? I-flash ko lang, no? Ano ba tong experiments? Meron na akong slide dyan. Ayan. No? So, design of experiments. Ayan, no? A physical phenomenon not well understood. Hindi mo pa naintindihan, wala kang data, so you have to do some experiment, no? Design experiment, no? So, meron tayo dyan, no? Meron din akong nakuhang mga, nandyan yung mga data, no? I-take up natin yan kasi I think mga 10 minutes na lang tayo, no? Para lang sabihin sa inyo, no? Tatapusin lang natin yung method of getting data, no? One experiment. So, malalim to. Di ba nasabi ko sa inyo, malalim tong design of experiments. Ito ay pang masteral. Hindi lahat nakakaabot dito sa undergrad, no? Kasi second year pa lang kayo, no? Anong malay niyo sa design of experiments? Sa akin nga, wala nagturo nito, nakatapos ako ng college, eh. Sa trabaho ko lang, nung pinadala ako sa Amerika, nagturo na ako sa Mapua, doon ko lang may naintindihan to. At hindi pa gano'n, no? Kasi malalim pa to, no? Marami kang aaralin, no? Ngayon, I got a material from my own from my previous company na sa IBM Lexmark. Medyo may translation pa nga ng English, pero we will take this up sa next meeting. Ayan, no? 'Di ba, design of experiments, no? Mga variable, mga pagpaplano, summary, no? The planning of a designed experiment is more important than the actual experiment. So hindi ito yung yung dampot ka lang ng dampot, pinaghahala mo, eksperimentuhin mo na yun. Hindi ganoon 'yon, no? Ito ay nakaplano na experiment, no, based on Ronald Fisher, no? So ayan. Meron akong ito yung nakuha ko sa may translation pa siyang Chinese, no? Designed experimentation. Bigay ko lang yung meaning, no? At this point, no? Experimentation is the manipulation of controllable factors. So dapat alam mo ano ba yung factors, ano yung controllable, no? Tinatawag din siya ng independent, no? Independent at different levels to see their effects on some response or dependent variable, no? To cut it short, no, kasi para gawin natin ng equation, ito 'yon, class, no? Pili ako ng mas darker, I have to choose a darker, no? So, equation sa design of experiment ay ganito, no? Y is f of x, no? Yung y ay tinatawag na output, di ba? Yung output, ang tawag doon ay dependent. Ano yung dependent? What is dependent? Umaasa. This variable is depending on x's, no? O, expand ko. Y is, halimbawa, ito, no? x1 plus x2 or minus x3, no? Ito yung mga independent, no? Independent. Sana yun? Yun. No? Yun yung mga factors, no? Ulitin ko, ha? Ano to? Independent. Ibig sabihin, wala siyang pakialam, no? Mabubuhay siya sa sarili niya. Independent factors, no? It can exist by itself, no? Yun yung mga controllable factors. Yun yung inaaral mo, no? These are the factors that you are trying to study, to control, to manipulate. Pag minanipulate mo sila, pinagko-combine mo sila, iba't ibang level, magkakaroon ka ng resulta, no? Ayun, yung Y. Ano yung Y? Yun yung output, yun yung dependent. Saan nagde-depend to? Nagde-depend siya sa X, nagde-depend siya sa mga factors. Halimbawa, temperature, pressure, flow, di ba? Diameter, or moist, no? So, lahat ng yan, mga factors yan. Pag pinagsama-sama mo, pag mataas pala yung temperature, pag pressure pala ay 45 PSI. Halimbawa, gulong, no? Yung gulong. Halimbawa, ang pressure mo ay 42, di ba? PSI. Ang temperature ng ambient ay, sabi mo, 27. Ang ginamit mong goma or material, no? Halimbawa, gawa ng Pirelli. Alam niyo ba yung mga manufacturer ng gulong? Pirelli, ano pa? Firestone, no? Bridgestone, ano pa? Ano ba yung Michelin, mga, sir. ha? Mga Michelin. Ayun, Michelin. Yung mga sikat, no? Michelin. Ito naman, Bridgestone. Ito, Firestone. Ito, Pirelli, Italian, no? Makikita mo, paggawa ba ng Pirelli, tapos ganito yung pressure at ang temperature, no? Tapos, ito yung road.
anong road? Road condition, no? Bako-bako, flat, or ano ba, no? Rough road ba yan, no? So lahat yan, aaralin mo, makakakuha ka ng isang factor na output. Ano yon? Baka inaaral mo ay ano? Fuel efficiency, no? Yung yung fuel efficiency depende pala sa gulong, no? Na galing sa Pirelli o sa Bridgestone, o pag ang tire pressure ay ganito, ang thickness ay ganito, no? Ganyan depende sa road, kung baku-bako, kung rough road, kung curve, maraming kurba, no? Anong time? No, maraming variables class ha. Anong time? Ito ba ay rainy? If you conducted when you conducted the experiment, is that rainy or sunny? Mainit ba yan? Or snow? Ba, nasa Europe ka or US or Canada, siyempre taglamig ngayon, no? November, December, January, hanggang February, snow. Ano ba ang effect ng snow sa gulong, no? Tapos anong effect niya sa efficiency, no? Kasi siyempre pag sinabing efficiency, fuel, ano yan? Merong kang tinatawag na characteristic description, no? Yung quality characteristic, no? QC, quality characteristic, no? Lower is better. LB, no? Lower, ibig sabihin, lower yung consumption mo. Susundan ba ako? Konti lang yung naubos mong gasolina, pero malayo ang narating mo, mileage. So, yun yung efficiency. Di ba? Ang characteristic doon ay lower the better. Dapat maliit lang ang konsumo mo, no? Kung ang konsumo mo ay mga 2 litro, 1 kilometro, hindi yun efficient, no? Kasi ang tinitingnan mo o yung pagkamaliit na ng quantity, mahaba na yung distance mo pero maliit pa lang ang nagagastos mong gasolina or fuel. Ngayon, merong ibang characteristic class, no, na experiment na tayo, related lang field na para maintindihan nyo. Ang isang quality characteristic naman ay higher the better. Ano yung mga pag-aaral na ginagamitan ng higher the better, no? Yun yung yield, no? Or yung tinatawag na success rate, no? Dapat mataas, no? Ilang yield niyan? 95% yan. Ibig sabihin 5% lang yung reject, di ba? Yung efficiency rate, no? Gaano ka efficient yan? 99 yan. Dapat mataas ka, higher the better. 'Di ba? Dapat 99 ka, 99 or 100. Maliwanag ba? Nakukuha ba? So kung ganun ang mag-experiment, no, hindi to biro, it's not simple, ang dami nating aaralin. Dito pa lang mga terms, no? Ito ay yung dependent, nakadepende siya sa mga factors. Ito yung tinitingnan mo na output. Minamanipulate mo yung mga input, mga factors. Ito, tire pressure, material, no? O yung driver, kung experience ba, trained, and so on, no? So ang point ko lang, kumpleto tayo diyan ng paliwanag because I've been teaching this, no, even in masters, no, sa Mapua tsaka sa Africa, no. So marami tayo diyan, huwag kayong mag-alala. So balik tayo doon sa para matapos na tayo dito sa klase ng data. Ano yung unang data? Ay method. Ano yung unang paraan? Ikaw ay nag-observe. Pangalawa, ikaw ay experiment, no? Kasi wala kang masyadong data, hindi mo alam kung ano ang nangyayari pag ito yung gulong mo ay galing sa Michelin o Pirelli o Firestone, no? Hindi mo alam kung anong pinakamagandang gulong o anong pressure ang tama sa setting. May mga setting yan, ha? Pwedeng 45, 32. Kaya ka nga mag-experiment para makuha mo yung optimum na output based dun sa mga factors. Anong factors? Controllable factors. Ito naman independent, no? Pwede silang mag-exist sa kanilang sarili. Lahat ng 'yon ay nagdedepende yung output mo, which is dependent, or yung output, no? Dependent variable, depende siya sa mga factors. Okay? So, the next is simulation. Paano ka makakuha ng data? Saan ba ginagamit ang simulation? At papaano? Sasagutin ko na para mabilis tayo. Kadalasan, ito ay ginagamitin ng computer. Anong computer? Computer software simulation. No, halimbawa, papatakbuhin ko yung dam. Alam niyo ba yung dam? Meron ba kayong fluid mechanics ngayon? Wala pa po. Wala pa? So, pero alam niyo naman yung dam, no? Yung dam kasi,
kinokollect mo yung tubig, no? Kinokollect mo, Yes, sir. especially pag summer. Tapos, pag puno na, pwede mong pawalan, no? Kasi baka overflow, ano yung community, no? So, ano yung flow ng dam na effective? Ano yung flow, paano nakaka-collect ng dam in terms of head? Head nga pala yung vertical measurement in terms of energy. Ang tawag doon head, energy head pag nag-fluid mechanics kayo, no? Nagtuturo din kasi ako noon ngayon sa Lyceum. So, eto, hindi mo to ma-experiment, no? Ikaw estudyante ka lang ng UE, saan ka pupunta? Meron tayong Angat Dam, no? Meron tayong kung ano-ano pang mga dam. Pero napakalaki nito, napakamahal. Hindi ka papayagan na mag-eksperimento niya, sirain mo pa yan, no? So, kailangan mo lang ay mathematical simulation or model kasi may mga software na ngayon na na mga modeling ng dam, no? Gagawa ka ng microhydro turbine, meron 'yon. Ano pa? Ito ay ginagamit sa mga maseselan, mga mahirap na mga sitwasyon o kalagayan or mga equipment, halimbawa gases, 'di ba? Anong effect ng gases? Saan pupunta yung gases pag nag-leak? Halimbawa, ano 'yan, yung mga nitrogen, carbon dioxide o alam mo mag-experiment ka diyan, no? Pag nag-gas leak ka, dinilason mo yung mga kapitbahay mo, yung community, yung kumpanya. Hindi mo yan magagawa ng experiment actual. So, isa-simulate mo yan. O kaya, pwede rin kasi class mag-simulate ng mga tinatawag na prototype. So, ang gagawin mo, halimbawa sa dam, kukuha ka ng mga fiberglass, ng mga tubig, no? Pwede mo siyang scale model, no? I-simulate mo, meaning patakbuhin mo yung tubig, no? Nagpo-flow, kukunin mo yung head, yung mga velocity and so on, no? Anong mga diameter sa nozzle. Ito rin, sa gas, punta ka, dapat naka-mask ka dyan siguro, no? Gas. Meron kang camera sa mga, sa room, no? O buksan mo yung magbubukas ng gas, automated, no? O paano tatakbo, o kung gusto mo, lagyan mo ng gaano kabilis mamatay. Gaano kabilis mamatay ang isa, o baka daga, o kung ano man, no? So, yun, no? So, ang last ay survey. Sandali, class, sige, amo na. May tumatawag eh. No? Sa last na lang to kasi time na. So ang last natin, no, i-flash ko lang sa method of collecting data, ano 'yon? Survey. Ano ang pinaka-popular na na alam niyo na survey? Yung sa census, no? Sa census ang tawag doon ay survey, no? Yung kinuwento ko nga kanina, as I told you, survey is really a kind of tasking, tedious, no? You have to interview people, get the information. So right now, with the advent of internet, madali na lang, no? When you go to the YouTube, bago kayo makanood, magpapasurvey eh. Which of the following fast food did you visit recently or you like most, no? Nakalagay doon, McDonald's, KFC, Chowking, no? O which internet provider ang ganyan-ganyan? Globe, internet, no? So, ang bilis na lang, checkan mo na lang, no? Mapapansin niyo 'yon. When you go to YouTube or some others before you can avail their service, papasurveying kayo, no? So, mabilis na lang because of the internet. Pero ang medyo conventional is yung census. Pupunta yung mga Philippine Statistic Authority officers, tsaka yung mga staff, o ilan po kayo, ilan yung mag-asawa, ano yung education attainment, ilan yung mga anak, anong mga age, no? That is survey, no? May mga survey form, halimbawa yung mga nagmamasteral, nagdodoctoral, no? Halimbawa, anong epekto ng COVID sa pag-aaral, no? Bibigyan kayo ng survey, lilista-lista nyo doon, no? May sasagutan kayo, may range ng 1 to 5, no? Good, better, best, or accepted, blah, 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 no? So, explanatory lang naman to, no? So, ang next natin ay, our next topic, no? Ako pa rin ang magdi-discuss is yung how to plan, how to plan and conduct a survey. How do you plan a survey? How do you conduct a survey? Isa-summarize na lang natin yan, no? Because what I would like to focus more on is the topic planning and conducting experiments, yung design of experiment, which is an engineering tool. Ito, alam nyo na to eh, survey lang naman to eh, no? Planning and conducting survey, magbibigay lang tayo ng ilang tips dyan. But I want to focus more on the conducting of the experiment, no? Design of experiments, because when you make a project, when you collect a data, you need to know something about experimental design or design of experiments. So with that, I conclude this presentation. I'll stop the sharing and let me go back to our page para makuhanan yung picture and then for attendance.